buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Living with an Imperfect Partner. The Lord is glorious and worthy to be praised. We thank God for another day of life, for another day of happiness and provision, another day and another opportunity to worship the living God. Kahit nga po totoo na ang Panginoon ay kumikilos sa buhay ng marami at maraming mga Kristiyano ang sumusunod sa mga kautusan ng Diyos, lalo namang maraming hindi naman sumusunod, marami tuloy mga problema ang mga tao. There's a trend among couples of increasing incidents of divorce. Hindi kumukonti ang nagdi-divorce, dumadami. An increasing incidence of separation, estrangement, of dissatisfaction, even disillusion with a partner or with the institution of marriage. There's so much unhappiness, sadness, and even confusion among people who have husbands or wives. And there's even a great incidence of regret for having gotten married or having got married with this or that specific person. Gaano po karami sa inyo dito ang married? Gaano karami naman ang wala pa pero balak mag-asawa sometime in this lifetime? Yan ang mga realities ng buhay. Do you live with an imperfect husband or wife? Or do your parents live unhappy lives with each other? Or if you're a parent, do your children or relatives or do your friends and associates suffer from unhappy marriages? This is one of the most silent epidemics of humanity right now, unhappy marriages. And of course, this affects family. This affects not only the couple, but also their elders, their siblings, their children definitely, and their friends up to a great degree. Even their business partners and businesses get affected, and co-workers. So everyone has a stake in the continued well-being of a couple's relationship. Kaya kayo po yung may asawa o may kamag-anak kayo, kaibigan, associate, dapat katulong tayo lahat na ang mga mag-asawa ay makakita ng kaligayahan sa piling ng isa't isa. Ang atin pong mensahe ngayon, pinamagatan natin, Living with an Imperfect Partner. Heavenly Father, we pray for a simple message that comes purely from your word, illuminated by your wisdom, Lord. And may your wisdom also enable us to apply these messages, Lord, these verses, these ideas into our daily life. We pray that as we study your word, we may not only increase in knowledge, but more importantly, we may gain wisdom how to apply these pieces of knowledge in our lives so that we may live a life according to your teaching, according to your plan, and a life that will glorify you. Lord, also lives that will give us joy, fulfillment, happiness, pleasure. So we pray that you may enlighten us. Continue to teach us, Lord. We give our hearts to you. We give our eyes and ears to you, our attention to you, Lord. We don't want anything to stand between you and us. So we pray that you may be our speaker. Speak from your throne of power into our hearts, into our minds. And we want to listen to your words. Give us the wisdom to recognize truth from falsehood, to recognize your voice from the many other voices that compete for our attention. So we pray for discernment, that we may know the truth and recognize what is false. Lord, lead us. Sit on your throne of power and glory. Talk to your people. Lead us unto greater knowledge of you. Use your servant as your footstool, as your mouthpiece, but be the true speaker. In the name of Jesus, we reject anything that may hinder your blessing from getting into us. We pray, Father, that you may sit powerfully on your throne. Lead us unto reflection. And in the name of Jesus, we reject, rebuke, and drive away any presence of evil, any influence of evil. We lay our hearts bare before you, Lord. Like empty cups, fill us. Fill us with your presence. Fill us with your glory and with your wisdom. In Jesus' mighty name we pray. How to live with an imperfect partner.
At nabanggit na po natin, kahit kayo yung hindi may partner, siguradong may kakilala kayo, kaibigan, kamag-anak na may ganito, kaya mahalaga rin na pag-usapan at nang sa ganon magamit tayo na blessing so that we may teach. We may guide other people also into finding what good there may be found, even if they are living a life with an imperfect partner. First of all, you begin with and accept the truth. And what is that truth? No human is perfect. Moral imperfection is the root cause of all imperfections in every aspect of our lives. Genesis 6:5, the Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. Because sin has entered our hearts and entered humanity as a race, therefore the imperfection of our spiritual state finds expression in every aspect of daily life. So there's going to be imperfection all the time. Imperfection that comes from a sinful nature and the tendency to sin and the actual commitment of such sin. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Because all have fallen short of the glory of God, therefore everybody has some imperfection. And this cannot be more pronounced than when it manifests itself in your partner. Sa kasama nyo sa buhay. And when we say partner, first of all, we mean your spouse, but it can be your business partner as well. It can be your partner in any enterprise. It can be your companion. It can be your friend. It can be your business partner. So nangyayari po yan. Laging may imperfection. Maraming mga magkakapatid sa Panginoon, magnenegosyo, pastor, magtatayo po kami ng co-op, magtatayo kami ng mga korporasyon. Sige, mag-ingat-ingat kayo dahil bihirang mga magkakapatid sa Panginoon ang pagka nag-sosyo-sosyo ay nananatili magkakaibigan. Kadalasan ay nag-aaway-away. It's one thing to say your brother and sister, hallelujah, hallelujah, glory to the Lord. At another, pagkakasama mo na sa negosyo. Kaya marami nagkakalayo ang mga loob dahil lumalapit ka. And one truth about life is, pag halong lumalapit ka sa tao, mas nakikita mo ang kanyang imperfections. It's a reality that must be accepted, so people should not get into any relationship with an illusion that it's going to be like paradise. And going back to the issue of couples, thank God your spouse is imperfect. Bakit? Kung hindi imperfect yan, you will never deserve him or her. Kung perfect siya, di hindi ka bagay, kasi ikaw ay imperfect mismo. So when you see imperfections in your spouse, salamat na lang imperfect siya. Kasi kung perfect siya, hindi ako bagay sa kanya. So bagay lang kayo, pareho kayo imperfect. And if you think you're better, or if you think you are more than your spouse, thank God. Because you are not the lesser one. And if you think you are the wiser one, kinder one, you are the one who has more of this and more of those positive traits, then take on the responsibility. Because those that are given more will be required to give more in return. Luke 12:48, from everyone who has been given much, much will be demanded. And from the one who has been entrusted with much, much more will be asked. So kung nagrereklamo ka dahil mas matalino ka sa iyong spouse, sino ba ang dapat na umunawa? Yung mas matalino o yung hindi matalino? Sino ang mas may kakayahan? Dapat yung mas matalino. So hindi ka nagreklamo ng reklamo, yung asawa ko naman ang baba ng IQ, nakakabobong kausap. Yung asawa ko naman ganito. Ikaw pala itong mas matalino. First of all, you thank God, mas matalino ka. Then second, panagutan mo ang responsibilidad ng taong mas marunong kasi ikaw ang dapat umunawa sa mas mangmang. Hindi ka kayang abutin, hindi ka niya maakyat, pero pwede ka namang bumaba. Hindi madaling bumaba, pero posible. Pero yung umakyat sa hindi mo abot, yun ang imposible. Kaya dapat unawain natin yun. Then be mindful of your own defects. Be mindful of your own imperfection and shortcomings. Madaling makita ang kapintasan ng kapwa. Pero kung mananalamin tayo, magiging matotoo tayo sa ating sarili, malalaman natin na sa bawat isang reklamo natin laban sa ating kapwa, maaring meron siyang 2 reklamo laban sa atin. And many times they are valid. Luke 6:41, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Kitang-kita po natin dito, of course, the context here is a spiritual one, but it can be applied to any aspect of our life because the truth is universal that people
tend to focus on the shortcomings of others while they ignore their own shortcomings. Mga members na reklamo tungkol sa kanilang leader, sa kanilang deacon, sa kanilang pastor, pero hindi nila tinitingnan ang mga sarili nilang pagkukulang. Ang pagkukulang ng iyong asawa ay kitang-kita mo, pero ang pagkukulang mo naman ay hindi mo napapansin sapagkat laging nakatuon sa iba. Kaya, kung sa palagay mo, ang galing-galing mo, ang husay-husay mo, mag-ingat ka dahil baka hindi yan totoo. At kung totoo man yan, maaaring 10 days ago and in the last 10 days, you were okay, but you're never sure. Kung itong 11th day, okay ka pa rin. Kaya sabi sa 1 Corinthians 10:12, so if you think you're standing firm, be careful that you don't fall. And it always takes two to make a war. Hindi pwedeng isa lang ng gera, kailangan dalawa. Kasi pag hindi lumaban yung isa, sumurrender na, wala ng gera. Pag may gera, merong dalawang nakikipagdigma sa isa't isa. So be mindful of your own defects. If only we'll take this seriously, marami pong katahimikan ang mapupunta sa buhay ng mga mag-asawa. Dahil lagi mo nalang nakikita yung point of view mo. And it is one of the signs of immaturity. That you always look at everything from your point of view, laging from your point of interest, yun ang iyong punto de vista. Of course, you want to live with an imperfect partner and still gather some happiness. Appreciate your differences as complementary configurations or arrangements. Magkaiba kayo, salamat. Alangan namang magpakasal ka sa eksaktong kamukha mo. Di baliwala, pakasalan mo na lang yung litrato. Pakasalan mo na lamang ang iyong sarili. Kaya ka nga nagpapakasal dahil parang wala sa'yo ay dumating sa'yo. Therefore, ina-expect mo, iba siya. Your strength is probably your spouse's weakness. Therefore, your spouse needs you. Then, your weakness is probably your spouse's strength. Therefore, you need your spouse. You need each other. Isn't that what partnership is all about? The moment there is no more need for each other, you become irrelevant, there's no more partnership. And usually, when you hear couples, when you hear them complain, when you hear them talk about their situation when they go to counseling, usually your complaint is centered on what the other person is versus what you are not. Gusto po niya malamig na malamig ang aircon, ayoko naman ng malamig. Or usually it is about what the person is not versus what you are. But you know, when you look at that, that's very complementary. Na magkaiba talaga kayo. And it takes a matter of decision. It is a matter of decision to appreciate that difference. Magkaiba talaga. And you cannot be independent of each other. Otherwise, hindi na kayo partner. 1 Corinthians 11:11-12. In the Lord, however, woman is not independent of man, nor is man independent of woman. For as woman came from man, so also man is born of woman. But everything comes from God. Everything. So your spouse must have come from God. Sa mo hindi, parang galing kay taning Akala mo lang yun. No? Nagka-defect lang yan because of our sinful nature, but all good things come from God. And you know, whether you like it or not, pag tinignan mo talaga, may good point naman talaga yung spouse mo May good point ang partner mo, ang friend mo, ang kamag-anak mo. Minsan magrereklamo ka, madidinig mo na lamang. Paboritong pastime ng mga donya, magreklamuhan tungkol sa kanilang mga dama, sa kanilang mga staff, household staff nila. Kaya mababa ang IQ, kaya ganito, kaya ganyan. Kung naging matalino yun, di siya naging amo mo. So, pasalamat ka, mas matalino ka. Dahil, kung pagkatali-talino nun, siguro may ibang gagawin yun sa buhay. Talagang, maybe God in His infinite wisdom has designed everybody to excel in a specific field of life, area of interest. So, if you excel in yours, you thank God. But not everybody else will excel there. Otherwise, masikip, magkakaroon ka sobrang competition. So somebody else excels in something else. And to appreciate that is key to having a happier life. Na huwag mong hahanapin ang iyong sarili sa iba. Magkakaiba ang tao dahil may magkakaibang sitwasyon at lugar sa buhay, magkakaibang trabaho, magkakaibang kalagayan. Kaya nga, if you think that you have more, you should be thankful Rather than you hate people or you don't like them or you disdain and you have nothing but disdain for people who you think are less than what they should be. Equality doesn't mean uniformity. Equality is that all of us can excel in something, therefore all of us should be needed in the whole economy of life. And to appreciate that is to be happier. So kung meron kayong asawa pa at may ka-partner, you complement your partner.
Yung wala siya, yun ang meron kayo. Yung wala kayo, yun ang meron siya. Because you need your partner, and your partner needs you. And it is wonderful to be relevant and to be needed. Of course, what else do you do? When you live with an imperfect partner, appreciate your partner's strengths and near perfections. Kasi may mga near perfection din ang spouse mo. Ang partner mo, meron yan. Focus on your partner's assets, on the good part. So look for the good. It is a matter of focus. Nakita niyo po, pag tayo nanonood ng pelikula, kaya napaka-powerful ng mga direktor, kaya sinasabi, they call the shots. Sa camera work nang galing yung they call the shots eh. Kasi pag sinabi ng director sa kanyang cameraman, i-focus mo ang nangangatal niyang daliri. Oras na i-focus ang director yung nanginginig na daliri, hindi na natin nakikita ang nanginginig na baba, ang nanginginig na tuhod. Daliri na lang. Pag sinabi ng director na, i-focus mo ang bulaklak, therefore, i-de-focus yung mga nasa likod noon. Yung bulaklak na lang ang nakita mo, hindi mo na nakita yung mga halaman sa likod. Pag sinabi ng director na ipakita mo yung buong bundok, maipapakita ang buong bundok. Pag sinabi niyang no, i-zoom in mo doon sa paanan ng bundok, yun lang ang makikita natin. Ang buhay ay parang camera at kayo ang director. Kung ano ang gusto niyong tingnan, yon ang inyong makikita. Kaya pagka merong tao na reklamo tungkol sa kanyang asawa, huwag tayong masyadong lagi ng kamping-kampi agad sa kanya. Iisipin din natin, what's wrong with you? Ang camera mo lagi nakafocus doon sa marumi, sa pangit. Wala na bang maganda sa buhay na pwedeng tingnan ng camera na yan? So, pagkapot may tao na reklamo ng reklamo, at tayo man halimbawa, reklamo ng reklamo, suriin din natin ang ating sarili. Because it's a matter of focus. It's a matter of framing. And you as a person, created by God, have the freedom to focus on what you want to focus on. Kaya titingnan din po natin ang sarili natin, wala na ba akong naisip kundi reklamo tungkol sa aking magulang? Wala na ba akong naisip kundi reklamo tungkol sa aking amo, sa aking empleyado, sa aking anak, sa aking manugang, sa aking biyanan? Kasi pag laging yun lang ang nakikita nyo at halos wala kayo nakikitang mabuti, siguradong mata nyo ang may problema. Because inside everybody, there's some bad and there's some good. And so the complete acceptance of a person is to accept both the bad and the good, the desirable and the undesirable. So that when you talk about a person, you talk about the good in the person. And sometimes, depending on the degree of your relationship with that person, you also talk about the bad aspect. Maybe you like that improved, discussed. Pero pagka po kayo rin, mga kaibigan nyo, lagi ang pinag-uusapan nyo lang tungkol sa isang tao, puro bad lang, siguradong kayong may problema nun. Kasi pinipili nyo lang tingnan yung bad. And really, we are lazy. Once we have decided that a person is bad, we look for nothing else but what is bad in that person. And then we ignore, even delude ourselves about what is good. Kasi bias na, you're no longer just reporting a news, you're editorializing. Most of the time, we editorialize. Akala ng mga iba, huy, pastor, naging editor po ba kayo? Ang hirap naman yan, hindi ko kayang gawin. Hindi yan totoo. Ting kinukwento mo sa akin ng biyanan mo, editor ka eh. Alam mong piliin yung mga gusto mong piliin, tanggalin, iscratchin yung mga ayaw mong ilagay doon sa paragraph na yun. We editorialize every time that we open our mouth if we are not committed to the truth. At meron naman yan, gumagawa positively, ine-editorialize yung husband nila, pinapalapad ang papel, pinapaganda ang image sa kanyang pamilya, may gano'n naman. So alam na alam niyo ibig ko sabihin. Hindi niyo na ikinukwentong binugbog kayo kaninang umaga. Sabi niyo, binagay ka ng bulaklak, yung pala, matapos kayong bigyan ng 10 black eye, tsaka eto yung bulaklak. Ba't magkaganyan-ganyan ang mukha mo, nahulog po ako sa hagdan? Di ba walang hagdan sa bahay niyo? Nilagyan ko na po. We editorialize. Kaya pag binabantayan natin yan at sinasabi natin that Jesus is truth, the truth sets free, and we are the people of truth, how much do we editorialize? Mabuti ng mabuti kung nag-editorialize tayo para i-present yung good in another person. But many times, it is the bad that we present. So mga kapatid, bilang mga anak din ng Diyos, we should be committed to the truth. Pag may lagi nagkukwento sa inyo, puro negative, huwag kayong naniniwala ng lubos. Propaganda yon, hindi yon news. Siguro gusto niya na may makakampi. Gusto niyang labanan yung tao, nire-recruit kayo, ginagalit din kayo para mamaya gagamitin na niya kayo sa paglaban doon sa tao na yon. Hindi tayo ganyang mga anak ng Diyos. Sasabihin natin, teka muna, kumare, wala na ba talagang mabuti tungkol sa asawa mo tayong pwedeng pag-usapan? Bakit lang puro reklamo na lang kinukwento mo sa akin? Magagalit sa inyo si kumare, hindi na kayo kakausapin. Kasi hindi naman talaga siya naghahanap ng makakausap ng matino, naghahanap lang siya ng makakakampi. So appreciate your partner's strengths and near perfection. Siguradong meron yon.
Nobody can be so successful to the point that he is a perfect failure, that is a perfect beast. You cannot be so perfect at anything that you cannot be perfectly bad either. So kailangan tinitingnan po natin yan. Look for the good. We must love sincerely. We must hate evil talk and evil editorializing. Sabi sa Romans 12:9, love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. And of course, you love what is lovable because you look for the good things. We can apply Philippians 4:8 in its general scope and term. Sabi, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So if you like to make that personal and think about your spouse or your partner, your mother, your father, look for what is true, noble, what is right and pure, lovely, whatever is admirable or praiseworthy. If you thought about such things, your point of view will change. Maybe the person will not change, but your perception will. And if your perception changes, what will happen? Your whole attitude will change, and life will be much better. Sometimes, life is not a matter of changing people around you, but only changing your perspective and changing your attitude. So, in other words, compliment your partner. Kanina, compliment. Yung kulang niya ilagay mo. Ngayon naman, purihin mo naman siya. Alam niyo, many people bloom with praise. Praise is like water to plant. Pagka hindi nadiligan mo, nagbo-bloom. Baka naman yung partner nyo talaga namang dry na dry, boring na boring, walang kalatoy-latoy kasi hindi nyo man lang nadidiligan ng papuri. Subukan nyo yan. Sabihin nyo lang sa inyong wife, ang ganda-ganda mo ngayon. Siguradong bukas, mas matagal pa yung mag-ayos. Talagang mas maganda pag ginanahan. Pero kahit nahilo na ng kapapagpag ng ulo niya sa inyong tabi, hindi nyo malang pansinin, bago palang gupit ang buhok mo, mawala ng gala sa buhay. Kung minsan makikita mo yung asawa, bakit kanya lang itsura niyan? Alam niyo po ba na ang itsura ng inyong asawa ay salamin ng pag-aalaga niyo? Not all the time, but probably 85% of the time. Pag walang kalatoy-latoy ang itsura niyan, may kasalanan din kayo. Siguro hindi niyo napupuri, hindi niyo napapataba ang puso, o inaalila niyong lubos, wala nang panahon mag-ayos. Kaya makikita mo rin, sabi mo, wow, ang ganda naman itong wife na to, ang galing naman mag-alaga ng husband. Although most of the time, pinipilit lang ng babaeng alagaan ang sarili niya dahil hindi na siya naaalagaan. Pero gaano katagal magtatagal yun? Kailangan, nakikita rin natin yan. Even yung mga itsura ng husband is a testimony to the treatment that the wife gives him. Makita mong iba-iba ang butones ng polo. May pula, may dilaw, may malaki, may bao, may bakal. So ano pong klaseng asawa meron ito? Nakikita mo na agad yung kung paano naaalagaan. So, huwag niyong pintasan yung asawa dahil yun ay tatalbog din at babalik sa inyo. Nasa alaga niyo rin yun. Meron naman na yung asawa, lumiit na ng lumiit ang pagkatao, yumuko na ng yumuko, para bang umurong ng umurong, kasi laging pinapagalitan. Laging sinasiraan, pinipintasan, laging na lamang hinihiya sa harap ng iba. Kaya dati, bloom na bloom, pagkatapos, nagyan na lang driftwood. So pag nakakakita kayo ng may asawa na, bakit gano'n lang yun? Ang ganda-ganda naman ng isa, yung asawa niya, mukhang kargador, mukhang katulong na lang niya. May problema rin yung samahan na yun. Hindi pwedeng ikaw lang yung very presentable, tapos mukhang basahan yung asawa mo. Help in areas that can be improved. Help in areas that can be changed. But if you like to be God's blessing to your spouse, if you like to be an agent of positive change, you've got to help respectfully, lovingly, tenderly. Hindi basta na lamang na tinanggalan mo na siya ng pagkatao, tinanggalan mo na ng self-respect, lalo't ikaw itong kumikita ng mas malaki, lalo't ikaw itong merong impluensya, lalo mo dapat alagaan yung spouse kasi maiiwan. Sabi nga sa 1 Corinthians 16:14, do everything in love. Tutulungan mo nga, pinapagalitan mo naman. So yung pagkatao niya lalong nagiging insecure. At kitang-kita yun sa kanyang posture, sa kanyang kilos. Dapat nag-bloom yung tao dahil nakasama ka sa buhay. Dahil ikaw din ang masisisi doon kung siya ay umatras. And of course, when you have done everything else, you've got to accept what cannot be changed. There are some things that just cannot be changed this side of eternity. Accept what cannot be improved. You've got to learn to be contented.
Kaya sabi sa Philippians 4:11, I have learned to be content whatever the circumstance. After you have done everything, talagang merong mga hindi mababago, yun na, tanggapin mo na. At kung gusto mong maging romantiko, yun ang krus na papasanin mo patungo sa Golgotha. Sabi ni Lord, carry your cross and follow me. O bakit buhat mong yung asawa? Siya po ang aking krus. Siya ang aking koronang tinik. Siya ang mga pakong bakal na nakatusok sa aking mga pat kamay. Well, nag-asawa ka di ba? Ang pag-aasawa ay pakyaw, hindi pwedeng pumili. Hindi pwedeng yung good character lang niya ang kukuhanin ko, yung bad, ayoko. No, parang isang basket yan, pakyaw. It's important. Even God, who never stops helping us improve, accepts us unconditionally. Whenever, wherever. Kaya sabi sa Romans 15:7, accept one another then, just as Christ accepted you, in order to bring praise to God. So glorify God in your life. And may I add, in your life together. Hindi tayo nabubuhay lang. Nabubuhay tayo para bigyan ng luwalhati ang Diyos. Para mapuri ang Diyos sa mga nakikita sa ating buhay. May pananagutan tayo na ang Diyos ay mapuri dahil sa ating pamamaraan ng pamumuhay. How can we ask God to accept us when we do not accept our fellow men? And if you have a partner in life, when you cannot even accept your own partner, how can you ask God to accept you? 1 John 4:20, for anyone who does not love his brother whom he has seen, cannot love God whom he has not seen. Paano natin sabihin, Lord, mamahalin ko kayo, paglilingkuran ko kayo kung yung sarili niyong spouse ay hindi niyo mamahal? So parents, brothers and sisters, children, relatives, friends, help the unhappy husband or wife in your circle of a relationship, in your needs. Kung hindi man tayo yung unhappy, tulungan natin yung unhappy. Sabi nga sa Proverbs 18:22, he who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Agree ba ang lahat ng husband dyan? Huwag niyo sabihin sinungaling ang Biblia. Pag hindi kayo agree dito, kayo ang sinungaling. Alam nga naman ang Biblia ang sinungaling. Sabi, he who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. In other words, kahit maraming imperfection yan, pag in-average mo pa rin yan, good yan at favor from the Lord. Pag hindi mo nakikita yon, buksan mo yung mata. At kung nakabukas ang iyong mata, at kapangitan ang nakikita mo, ipikit mo. Then makikita mo ang kagandahan in a spiritual way. Dahil maraming level ang kagandahan. Kaya mahalaga yon. Pero pag sasabing, hindi yata totoo. You mean the Bible's wrong? So kung hindi tayo agree dito, something must be wrong with the way we live, with the way we think, with the way we carry on with daily life. Siyempre, reversible to. He who finds a husband finds what is good and receives favor from the Lord. Spouse kasi, two-way relationship, hindi naman one-way lang eh. In other words, whether you like to admit it or not, whether you vehemently refuse to accept it, your spouse is God's gift to you. But I'm sure many of you will really agree that you are God's gift to your spouse. So look the part, act the part, that you are a gift and not a curse. And do not be like the misguided Adam and Eve. Yung misguided Adam, sabi niya kay Eve, I do not like you, you're imperfect. You are just a rib. At yun namang misguided Eve, sabi niya kay Adam, I do not like you, you're imperfect. You have a missing rib. But these two will not know that each belongs to the other. Na yung kulang sa isa, kasi kulang dahil nasa kanya eh. At kulang ako dahil nasa iyo. Kaya, let's be happy together. It is important. But even if you suffer because of your partner, even your sufferings, even your forgiving role, if you really have a forgiving role, can be a blessing. Why? Because sufferings earn merits in eternity. Romans 5:3-4. We also rejoice in our sufferings because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. So pag may nakakita sa'yo na very cheerful, very forward-looking, sabi, wow, you're full of hope. Sabi, totoo. Kasi may character ako eh. Bakit ka may character? Because I have perseverance. And why do you have perseverance? Because I suffer from my spouse. Ang pagdurusa ko, kung alam mo lang. Eh sabi sa Bible, ang tunay na pagdurusa, pag hinahandle in a godly way, produces perseverance. Perseverance, character.
And character gives hope. So, meron naman palang magandang kauuwian ang pagdurusa. Kaya lang dapat positive ang pananaw mo. Parang iyan ay isang cross to carry, isang Golgotha to climb, because nobody goes up to heaven without going to the Golgotha first. Wala namang nagkakaroon ng resurrection kundi mo na namamatay. So with every death that we go through because of our suffering, there is a resurrection that balances it. Yun ang ganda ng buhay. Kaya nga kumisan people who have the best character ay yung lumaki sa hirap. Minsan tingnan nyo, yung mga taong kabubuti, kagagaling, marami laki sa hirap. Palibhas at laki sa hirap, bukas ang isip at puso sa nararamdaman ng mga kapuspalad, kaya sila nagiging maawain. Pero kung laki sa sarap at laki sa layaw, hindi naman nagiging walang hiya. Kaya lang, kung minsan, dahil sa sarap at layaw na naranasan, hindi nila alam ang pagdurusa ng iba. Therefore, they become impervious to this. They become insensitive because they don't know. Pero meron namang lumaki sa hirap na ang laging sasabi, balang araw, babangon ako at dudurugin kita. Luluhod ang mga tala. No? Paghihigantihan kita. Ito naman ang negative effect ng lumalaki ka sa hirap, nagiging kang bitter. Pero hindi ganun dapat ang pananaw natin, lalo mga anak ng Diyos. Difficulties must not make us bitter, but must make us better. Because now you understand people who go through such difficulties, then you can be kinder and nicer and gentler. Acts 14:22, we must go through many hardships to enter the kingdom of God. Maraming layers of meaning yan, ha? The kingdom of God can mean, yes, the physical, actual place, the kingdom of God. It can mean a spiritual state. That you go through many hardships to go to a very spiritual and godly state of mind. That hardships purify our soul. Hindi ibig sabihin na hahampasin ko sarili ko, magdurusa ako, didipa ako, hindi ako kakain para mahirapan ako at makapasok ako sa kingdom of God. Hindi yon. Kundi kung ating gagandahan ng pananaw sa paghihirap, parang apoy yan na tumutupok sa ating mga imperfections, then all that is left will be what is pure. Kaya ang paghihirap can also lead to virtue. So how to live with an imperfect spouse? Learn to accept, to help, and also learn to enjoy it. Siguradong kahit may mga difficulties, there are corridors of happiness. There may be troubles in life, but when you look back, you will know that they are just tiny dots in an otherwise long, unending line of blessings. Ecclesiastes 9:9, anong payo ni Solomon? Enjoy life with your wife, whom you love, all the days of this meaningless life that God has given you under the sun, all your meaningless days. For this is your lot in life and in your toilsome labor under the sun. So Solomon, who was the wisest person that ever walked the face of the earth, says this in his dying days when he's old, looks back at life and reviews everything. And he was trying to look for meaning. And he says, one of the meanings of life is this. And husbands, you better listen. Enjoy life with your wife. Not with someone else's wife. Not with your barkada. Not with your polo friends or yung mga golfing friends o kung mga casino friends. Enjoy life with your wife. And if husbands are going to take this to heart, everything they will do will be towards enjoying life with their wife. Pero pare, bakit ka bumibiling kondo? Doon ko ititira si number 3 eh. Mabuti to, dire-diretso na sa parking, elevator na lang, wala nang nakakakita sa amin. So, nagpaplano pa lang, hindi na with the wife, kaya ang susunod na problema, siguradong kasunod, because they are not living according to the wisdom of Solomon. And you better take it from him because he had thousands of wives. In the end, sabi niya, meaningless. Hindi pala nadadaan yun sa koleksyon. Hindi pala yun nadadaan sa dami. Nadadaan pala yun sa intensity with just one wife. So enjoy life with your wife. And of course, reversibly, wives should also internalize this, that they should enjoy life with their husbands. Hindi yung tuwang-tuwa sila pag wala na yung husband at nasa business trip at wala dahil puro mga kaibigan na lang nilang kasama dito, sayaw doon, shopping dito, lakad doon. Sabi, enjoy life with your wife. Dibdibin yung ibig sabihin nito, and you will find one of those keys to happiness. If at all you really would like to get into married life, or if you're already in it irreversibly,
enjoy life with your wife. And if your spouse is really a source of so much irritation, unwilling to accept all of your love, you should find other objects of love, other objects of devotion and energy. And this is not going to be another wife or husband. It is going to be probably another person in the family, a vocation, an interest. In other words, you have so much love to give. Ayaw naman niyang tanggapin lahat. Habang hindi niya tinatanggap, pumanap ka na ibang pagbibigyan. Mag-alaga ka ng mga dapo. Magpakain ka ng mga pulubi. Manahi ka ng mga kortina. Do something para yung iyong energy may puntahan. At ang bilin sa atin, di ba, love your husband, love your wife. If you cannot do that, ang bilin, love your neighbor. At least neighbor mo naman ang asawa mo, di ba? At kung hindi mo pa rin magawa, huwag mo lilimutin ang utos ng Diyos, love your enemy. So wala kang takas. Kailangang mahalin mo siya. Matthew 5:43-45, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good and sends rain on the righteous and the unrighteous. So love your spouse. Para na lang ho kami magkapit-bahay. Love your neighbor. Ang totoo'y magkaaway kami. Love your enemies. Yun ang kinasadlakan nyo dahil nag-asawa kayo. So when I say, put your love elsewhere, have another object also, well, it's not another partner. But very good is to have a noble cause. A godly cause. Ano mga causes? Marami. Sabi sa Proverbs 31:8-9, some of the choices, speak up for those who cannot speak for themselves, for the right of all who are destitute. Speak up and judge fairly. Defend the rights of the poor and the needy. So yan, magandang cause. Mahirap kasi nakapako ang buong atensyon na sa isang tao. Hindi naman ganun ang gusto niyang atensyon dahil nalulunod siya sa sobra niyong atensyon. E di i-proportionate niyo yung atensyon na kaya niyang tanggapin at yung sobra, ibigay niyo sa iba. Ganun pa rin kayo, full of love and fulfillment. And of course, you should find other sources of satisfaction, happiness, and well-being. And once more, this is not another partner. Like righteousness. Ano pong sabi sa Proverbs 21:21? He who pursues righteousness and love finds life, prosperity, and honor. So pwedeng-pwede natin gawin yung mga bagay na yan. It is not another partner, but a positive, productive, and wholesome relations, even activities. I always remember my friend, my high school classmate, who always talks to me about her grandmother. And her grandmother would always say to her, what you do not have, you find everywhere. Only you do not look in the right places. It is an imperfect world. So learn to be happy with an imperfect partner. Because when you do that, you will also learn to be happy with your imperfect self. Most of the time, we cannot take the imperfections of others because we have not yet come to terms with our own imperfections. Hindi pa natin naaayos sa mga multo ng sarili nating buhay, kaya takot na takot tayo sa multo ng iba. Heavenly Father, we thank you for reminding us. Unang-una sa mga may asawa. Pangalawa, sa lahat ng uri ng relasyon namin that can be called a partnership. Turuan niyo po kami, Lord, na huwag maging masyadong istrikto sa iba, kundi maging istrikto kami sa aming sarili. Na huwag namin masyadong paghanapan yung iba, kundi yung sarili namin, ang sikapin namin makapagbigay sa aming kapwa. Ituro mo, Lord, Panginoon. Lalong-lalo, I'm praying for people here who have husbands or wives. We pray, Lord, that you may teach these couples to find what is good in each other, to forgive what is not good, and to continue to hope and to complement each other, to have a genuine fellowship, that the weaknesses and strengths may be matched into a good partnership. Dalangin ko, Panginoon, ngayon, buksan niyo po ang isip, lalong-lalo kung may mga kapatid kami narito, na unhappy o merong great degree of unhappiness with a husband or wife. We pray that you may open the eyes of these people, Lord. Na matuto silang tingnan ko ano yung mabuti, ipatawad ko ano yung mali, at tingnan din ko ano ang kulang sa aming mga sarili. Nawa ang kapayapaan mo ang maghari sa buhay ng mga may asawa. Nawa, Panginoon, ay matuto sila na maging kontento with each other. Na huwag nang humanap ng kaligayahan sa ibang kandungan, kundi hanapin kung ano ang mabuti at kasiyasiya sa kanilang partner. At sa lahat ng bagay na hindi na mapabago pa o mahirap pag mabago at hindi pa nababago,
turuan mo ang bawat isa na maging kontento. Not to desire what is not theirs. Not to be covetous, but to learn to be contented. Mga kapatid, habang tayo nakayuko sa Panginoon, nais ko ipanalangin ninyo ang inyong partner sa buhay. Kung kayo may asawa na, I mean your spouse. Kung wala naman, kung sinong kapartner nyo sa buhay, mga kamag-anak nyo, kapartner nyo sa negosyo. Ano ang mga reklamo nyo laban sa kanila? Tama ba ang mga reklamong ito o nanggagaling lang sa ating mga biases, sa ating mga sariling mga frustrations? At ano naman ang mga pagkukulang natin sa kanila? Humingi tayo ng makapangyarihang pagkilos ng Espiritu ng Diyos, na masuri natin ang ating sarili. Makita natin tayo kung anong tingin sa atin ng Diyos. At kung tayo napapatawad niya, matuto rin tayo magpatawad sa ating kapwa. Ilapit niya sa Panginoon ang inyong mga relasyon. Hanapin ninyo at panindigan ang inyong mga responsibilidad kung paano ito mapapaayos. How to make things work. Pray. Spend time because the Lord is here and He likes to bless you and your partner. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Living with an Imperfect Partner. Katapatan ko
Bakit sinasabi nating Aba, Ginoong Maria habang babae naman ang tinutukoy? Ang Filipino, lalo ang Tagalog, non-sexist yung language na yan. Kaya nung araw talaga, yung Ginoo pang babae at pang lalaki. Nung sobra lang tayo na-influence ng Western sexist language, unti-unting nawala yung paggamit ng Ginoo para sa babae. Pero talagang katulad ng word na bayani, babae at lalaki, pareho yan. Biyanan, babae at lalaki, parehong word. Yung Ginoo, yan ay ginagamit din sa babae at sa lalaki nung araw. At yung dasal na Aba, Ginoong Maria, na-compose yan o na-translate nung unang panahon pa na yung Ginoo ginagamit pa para sa babae.
sa tuwing Day-day
silay ng liwanag mula doon sa silangan. Nadarama't nakikita ang sa inyong pagmamahal. Lumalandas, humahawan, tumatanglaw sa aking daan. Nangunguna, gumagabay sa aking bala ng kapwa. Sa pagdatalyaong gabi na malamig at mainam, akin namang nalalasap ang inyong kapayapaan. Pati ningning ng bituin at liwanag niyang buwan ay banayad kaya dulot ay madlang kapahingahan. Sa gabi man o sa araw, sa dilim man o liwanag, kayo ay aking kapiling sa lahat ng kalagayan. Ako'y hindi natitiis, ako'y hindi iniiwan, kaya lubos na papuri ang sa inyo'y aking alay. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!